Yes, good morning, Manong Ted, DJ Chachat. Maraming salamat sa muling pagtingin sa akin sa inyong programa. Opo, salamat po. Sana hindi tayo maputol. May problema lang po yung linya. Kasi maganda po itong pinag-uusapan ninyo with DepEd, no? Na ang pagtatayo ng school buildings po ay maaari na po maging katuwang ang mga LGUs. In this case po, ang ilang mga city mayors po ay magiging involved dito. Pwede ba makakuha po ng ilang pong detalye, Mayor, kung sakasakali, paano po ang usapin muna ng funding nito? At yung implementasyon po, paano po kaya, Mayor? Opo, Manong Ted, sa visa po ng panukalang batas ni Senator Bam Aquino na tinatawag na CAP Act o yung Classroom Building Acceleration Program Act, ay meron akong nakalaan na pondo para sa pagtatayo po ng mga classroom. Alam naman ho natin na napakalaking problema ho natin ngayon ang classroom construction at base naman po sa datos na binigay po sa atin ni Secretary Sani Angara coming from the DPWH mismo, ay napakakaunti ng mga silid-aralan na nagawa ng DPWH in the last few years. No? So, ang hakbang na ito, at ito po ay aligned sa direktiba po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. in empowering LGUs sa bisa nga po ng direktiba ni Pangulong Marcos at sa tulong ng CAP Act ni Senator Bam Aquino and through the proactive leadership of Secretary Sani Angara, pwede na ho mag-download ng pondo sa mga LGUs. Something, Manong Ted and DJ Chacha, something that we have never experienced before. Kasi dati, umaasa lang po talaga ang mga LGUs sa DPWH. Kung merong mga cities na kayang magtayo ng sariling classrooms, nako, iilan lang po yan. Yan yung mga sobrang yayaman na talaga ng mga lungsod. But everyone else will really have to rely on the DPWH. Okay. So, yan pong, Apo. ang mangyari ho niyan, ito po, if I may go through the process, Go ahead. kahapon po, no, nagkaroon ho kami ng isang mayor's dialogue. I took the initiative to invite our city and municipal mayors. 240 mayors po came from all over the country. And it is a manifestation of their desire to build classrooms on their own. Kasi nga ho, no, marami sa kanila lumalabas kahapon sa dialogo ay talagang nagkakaproblema with the national government, yung mga complaints po nila tungkol sa kakulangan. No? Ngayon po, sa bisa nga nito ay pwedeng kami na as LGUs ang gumawa. So napakasimple lang po ng proseso. Number one is the letter of intent from the LGU signifying their intention na gusto nga nila o namin magtayo ng mga classrooms. Kailangan ho ng authority from the Sangguniang Panlungsod or Sangguniang Bayan, depending if you're a city or municipality. Number three, yung listahan ng mga proposal kung saan mga barangay itatayo ito. Of course, kailangan Manong Ted at DJ Chacha, feasible when it comes to the area. Meron pa bang lupa? Meron pa bang lugar sa mga existing campuses na pwedeng pagtayuan po nito? Next, of course, the LGU must show that it has experience in undertaking such infrastructure projects. And number five, any document that will show the working financial management system. No? So kailangan may patunay na merong kakayanan nga ang LGU na i-handle ng mabuti ang pondong ito at maitayo ng maayos ang mga silid-aralan. Okay. So, yung po munang funding nito, ang sabi daw po, may available fund na dito, ida-download na lang once approved, no? Nakapagsumite ng mga binabanggit yung requirements, doon sa LGU yung pera, Mayor. Tama po yan, Manong Ted. And one thing that I would like to clarify, yung mga mayors, merong separate fund ho yan because the current fund, no, malaki-laking pondo ho yan, yan po ay sa bisa nga po ng CAP Act, no, na binanggit ho ni Senator Bam Aquino kahapon na bagamat ito ay napasa na nga sa Senado on third reading. Hindi pa lumalabas yung version ng Congress but there is a special provision that provides na kahit hindi pa ito pasado, may special provision na nga siya sa budget natin, no, yung ating national budget. In short, nandyan na po ang pondo. Okay. And yung isang katanungan nga kahapon, and this is of course reality on the ground when it comes to local politics, paano kung si mayor, si congressman, si senator ay somehow merong political dynamics. Binanggit nga po na yung mga identify ng mga LGUs, merong separate fund hiwalay doon sa maaaring identify ng
ibang mga national or locally elected officials. So, kumbaga, ang talagang dapat nang gawing hakbang, Manong Ted, itong 5 binanggit ko po, no? Once magawa po ito at pumasa sa mga panuntunan, no? Criteria, evaluation ng DepEd, ay pwede na ho mag-download ng pondo. Okay, opo. So, pwede ho natin gawing case study ang inyo pong city mayor, Mayor Francis. Okay. Yes, please. Yes, So, please. opo. Opo. So kayo po sa San Juan, ilan po ang inyong shortage sa classroom? Okay, Manong Ted, I don't have that exact number now, but definitely sa kasalukuyan, nagsasagawa pa rin tayo ng shifting. Okay. Even if San Juan has already a lot of school buildings and classrooms, we still have a shortage. Now, the only time hindi ka magkaka-shortage, Manong Ted, is kapag hindi ka na nagsishifting. Opo. Di ho ba? Yes, Ngayon correct. kasi, kumbaga, naghihiraman pa ng classrooms yung ibang mga klase kaya Opo. dahil nga kulang. So, ang Opo. nangyari, yung school hours are extended. So, in our case po, para ho magawa namin yung single shift na lang, dapat po yung mga kasalukuyan naming 1 or 2 story na lumang mga gusali, yan po ang dapat palitan na ng mga 4 stories or even higher, no? Para ma-maximize po yung aming kakaunting lupa. Ang Space. challenge po namin sa San Juan, Manong Ted, we're only 5.94 square kilometers. Ang liit ng aming lungsod, napakakaunti ng aming open spaces. So, yung current campuses namin, kailangan pataas na yung mga buildings. In fact, we are currently building an 8-story school building in Salapan Integrated School. So itong mode na ito, pwede ho namin gawin. So ito na po yung mga sinubmit namin. Nauna na rin ho kami mag-submit kasi ano ho ito kumbaga kailangan masigasig ka sa pagsumite. So we submitted our campuses sa tingin ho namin, yung mga lumang buildings ay pwede nang palitan ng mas matataas to maximize the number of classrooms. Sige po. So kung ang inyo pong syudad ang case study po dito, kasi nga space ang pinag-uusapan, so meron na ho kayong parang pilot na ginawa. Di ito po, ang gumawa nitong building na ito kaninyo ay LGU ba ito? Ito ba ay kumbaga self-administered project o meron din pong kontratista? Okay, ganito po. Ang mga kasalukuyang classroom buildings natin, ang mga kasalukuyan natin mga public schools, lahat po yan ay funded through the DPWH. Again, we never had enough funding for public schools kasi malaki-laking amount po ang kailangan dyan. At ngayon nga po na meron ng pagkakataon na downloadan po kami, ang mangyayari po dyan, magiging local project na ho namin yan. So once the funds are downloaded to us, the procurement process starts, the bidding process starts. So ipopost na po yan ng aming Bids and Awards Committee at makikita natin sino yung mga mag-apply para dito ng mga contractors. So ang kaibahan lang po niyan, Manong Ted, imbis na sa DPWH tayo umaasa, ang proseso ngayon ng mga bidding and procurement ay sa local government na. At mas maganda po yan para sa akin because yung accountability ngayon nasa local government units na. Unlike before po, ang DPWH bigla na lang nagtatayo ng mga projects, hindi nagko-coordinate sa LGUs. Ang nangyayari, nagiging substandard, yung iba, ghost projects pa nga based on what we're seeing. So this time around, since LGUs na po yan, the accountability is on our shoulders. We can monitor better at everything, yung scope of work po niya. Lahat po yan pala, just to emphasize, we must follow DepEd guidelines. When it comes to the design, the size, and yung pati po yung costings. Merong hong specific costings na dapat within these amounts lang po ang magiging gastos pagdating sa mga classroom buildings nito. Okay, sige po. So nangangahulugan po, iba-iba ang needs, per area kasi nga gagaya po ninyo, dapat sa inyo high-rise na o building na po ito, sa ibang mga lalawigan po, depende kung saan yung lokasyon. Ang mga disenyo nito, ang pagmumulan po ay DepEd pa rin, depende sa lugar na pagtatayuan o kayo mismo po ang magagawa ng inyong sariling disenyo po, Mayor? DepEd po ang yung pinaka standard design po niya. Okay. Now, kung 1 story, 2 story, 4 stories, doon na lang ho magkakaiba ho yan. Okay. Again, depending on the need
of the LGU. Some LGUs, halimbawa sa probinsya, mas may lupa po sila. Oo. They can build horizontally. Okay. In instances such as San Juan, vertically naman po kami. Opo. Sige, okay. Also, Mm. Manong Ted, gusto ko lang pong emphasize sa inyo, meron pa ring pondo si DPWH to construct on their own. Ang punto lang po rito, just compute, let's do some mathematics. There are more than 1,600 municipalities in the Philippines, 149 cities. Kung sabay-sabay ho ang mga LGUs na magtatayo ng mga classrooms versus kung ang DPWH lang mag-isa ang nagtatayo ng classrooms, mas marami talaga tayong magagawa. Opo. Ayun. At mahabol po natin yung shortage, Manong Ted. Opo. Kumbaga, napakaganda nga pong pamamaraan, very practical to involve the LGUs. Mayor, yung pong sino ang magdedesisyon kung itong LGU na ito tatanggap ng ganito kalaki, itong LGU na ito ganito kaliit? Ang DepEd po, sila ang mag-evaluate po ng lahat ng mga letters of intent. So kahapon natanong din nga ho yan, Manong Ted, nagkaroon kasi tayo ng forum sa San Juan kahapon. So all of these submissions, dadalhin po yan sa DepEd, i-evaluate po ng kanilang EXICOM. In fact, Secretary Angara has already instructed to form many EXICOMs kasi ang dami ho nating LGUs all over the country. So isa-isa na hong nagsasubmit at evaluate po yan. At hindi naman ho ito one-time undertaking, Manong Ted. So merong mga first batch, second batch, third batch. Kung meron ho mga nauna na upon evaluation ay qualified na, then that's the process starts. Pipirma lang po ng memorandum of agreement ang DepEd at ang LGUs sa kanya-kanyang mga tungkulin nila sa kasunduang ito just to ensure the smooth implementation of this program. Okay, so meron ba kayong at least figure na pinag-usapan dito, yung basic? Kasi ngayon ang DPWH nasa mga halos 3 milyon na ang per classroom, stand-alone. Opo, sa inyo ho ba meron na kayo pinag-usapan kahapon nila Secretary Angara kung magkano po ang ang halaga ng isang classroom? Opo, yung amount na naalala ko is kalahati ho ng DPWH amount na pinanggit po ninyo. Okay. More or less within that range, half of it. So again, yung amount po na ito, meron siyang certain parameters. Within the memorandum of agreement, isa ho yan sa mga nakasad ho dyan. Kailangan within this amount, within these standards. Okay, And sige. if ever the LGUs will not be able to follow the standards, tungkulin nilang i-rectify yan para siguraduhin maging within standards. Okay, sige po. Mayor, hindi ho naman natin maitatanggi, no? May mga mayors na contractor din, no? May mga gobernador, contractor din. So, paano kaya ito? Kasi nga, isa sa mga issues kung bakit po tayo may napakalaking shortage po ng classrooms dahil din sa corruption sa DPWH. Di ba? Yung mga contractor, nag-award ng kontrata, hindi na po tinapos, iniwan na lang kasi nga nagkalagayan na. Paano po kaya ang check and balance doon kung yung LGU, ang contractor po si mayor o kaya si vice mayor o si konsihal? Una sa lahat, yan po ay conflict of interest. Bawal na bawal po yan sa ating batas at yan po ay illegal. No? So hindi po talaga dapat mag-undertake ng projects ang anumang kumpanya kung sakaling yung mayor, governor o sino mang local official po. No? That is a conflict of interest and it is not allowed under our laws. No? So number one, meron naman po tayong existing laws and guidelines regarding this. Ang COA, of course, nandiyan po, no? Meron tayong mga local COA, mga national COA na magmomonitor. And even si Secretary Angara po mentioned that they will have an oversight committee. And hiwalay po dyan si Senator Bam Aquino. Binanggit niya na being the chairperson ng basic education sa Senado, ay may oversight po sila sa construction na ito. So, mamonitor po ang lahat ng LGUs na mag-undertake ng ganitong classroom building construction. Of course, at any point na makita na merong anomalya dito, substandard, or di kaya yung mga contractor ay yung mayor din o yung governor din, at any point, pwede namang file ng kaso po yan. At ito, Manong Ted, personal opinion ko po ito, DJ Chacha, if I may share, alam naman natin itong napakalaking anomalya o skandalo na ating kinakaharap ngayon, pagdating sa mga flood control projects. Mas mulat na po ang ating mga mamamayan ho ngayon.
Alam na ho nila kung ano yung mga naging sistema ng korupsyon o panlilin lang po sa ating mga mamamayan. So, mas mapagmasid na po ang ating mga mamamayan ngayon. So, my advice to everyone listening, no, kung nakikita ninyo na mayroong konting katarantaduhan yung mga ginagawang proyekto sa inyo pong lugar, then you can always take legal action. You can file cases, sumbungan ninyo sa mga otoridad para ma-monitor mabuti. At the end of the day, Manong Ted, ako, again, on a personal note, anong kaibahan po nito dahil kami na ho ang mag-undertake. Because ako po, I am a mayor. I'm the mayor of San Juan. Every day, kasama ko pong aking constituent. Nakakaharap ko sila, nakakasama ko sila. It is to my best interest na magawa ko po ito ng maayos. Because pag ito pumalpak, pag maging substandard, sino nga habulin? Ako rin po. Ako po ang hahabulin ng aming mga mamamayan. So, yung ating accountability po ay nandyan. So, of course, I will make sure that there will be no anomalies or no deficiencies when it comes to the implementation of these classroom buildings po. Opo. Yes, sir. Yes, sir. Naunawaan po namin. Tama po yung binabanggit po ninyo. Wala ka ng katwiran pa na hindi DPWH yan eh. Hindi kay congressman yan eh. Correct. Hindi ba? Wala akong kinalaman dyan. Di ba? Ganun po lagi eh. Anyway. Tama po yan. Tama po yan. Opo. Walang equity rito ang LGU. No? Walang equity as in, wala kayong share sa funding as in solo ito ng DepEd. Opo, solo po yan. Ang share ho namin yung property. Okay. Kasi kailangan ho, merong lupa talaga ang gobyerno, napapagtawyan po nito. Everything else will come from the national budget through the CAP Act po ito. Yeah. Sige po. Sana nga po magtagumpay itong programang ito. Baka ito po yung isa nga sa mga susi para ho natin mapunuan na ang napakaraming kakulangan sa ating mga classroom. Salamat po, Mayor, sa inyo pong paliwanag. Apo, maraming salamat. Tawag lang po pag may katanungan. Apo, thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!